Siswertihin lahat ng mga nag-aabang ng ating SHS segment. Kung ikaw ay naririto na ng napakaaga, waiting o kaya naririyan ka na sa ating premiere chat, maraming salamat lalong-lalo na sa lahat ng ating mga silencers, mga regular listeners, OFW man o hindi, mga tiga rito talagang regular na solid HTV positive listeners. Alam nyo na po, lalong-lalo na syempre ang ating mga solid na channel members. Thank you! Tatlong kwento na naman ang ating pag-uusapan. Ng lahat ng ito ay galing po sa ating sindakstories2008@gmail.com. Ang mga kwento ni na Jerk, si Jaja at si Princess, ito ang bida sa ating SHS ngayong araw o gabing ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV positive listeners. Umpisa natin sa kwento ni Jerk. Sabi ko na nga ba ikalawang beses na po niyang mag-share dito po sa ating SHS at siya nga po yung sabi niya sisihin daw natin yung tatay niya kung bakit ganito yung pangalan niya. Oo, Jirk naman But anyway, pronounced as Jerk din siya. But anyway, sabi niya dito, inaabangan ko po palagi yung mga bagong istorya lalo na po yung nag-Holy Week break. Kayo po talaga yung pinakikinggan ko kahit po ako ay naliligo. So ito na. Ikikwento ko naman po yung experience ko dito sa bahay namin kasi every 12 hanggang 3 a.m. ay nangyayari po ito. Nasabi ko po na palaging 12 a.m. to 3 a.m. kasi nagigising po ako ng ganitong time para jumingle. Yung unang pangyayari sa akin, Sir Red, ay around 2 a.m. nang magising ako para umihi. Pero hindi talaga ako sanay na mag-switch on ng ilaw kapag lalabas. Si Papa po kasi ay nasa sala natutulog kaya sa kusina na ako dumaraan kasi ang style po nung bahay namin, paglabas mo ng kwarto ko, sa left side ay may pinto na papunta sa likod ng bahay, which is doon naman po talaga ang daanan kapag iihi ka. Kaya yung time na paglabas ko, expected talaga na madilim. Kaya lumabas na ako and then ginawa ko na yung business ko. Nang bigla po talaga na may maaninagan ako sa may kabilang bahay. Sa may puno ng baligang na ang katabi ay punong mangga at doon makikita yung isang napakalaking hugis tao na nakatindig sa kahoy na iyon. Basta itim po siya at malaki. Maaaninagan mo talaga kasi tagos yung sinag ng street light o yung liwanag ng street light sa labas na papunta sa amin. Pero hindi ko po talaga alam kung kapre na ba ang nakita ko or kung ano man. Kasi nung nakita ko po ito, nang hilakbot na po talaga akong bigla. Kasi hindi ko naman ine-expect na meron akong ganoong kalaking figura na makikita paglabas ko. Kaya sa takot ko, hindi ko na po talaga natapos yung pagwiwi ko. Bagkus ay pumasok na ako agad sa bahay at tinawag ko si Papa. Himbing na himbing pa nga siya sa pagkakatulog kasi si Papa sanay sa bukid na makakita ng mga ganyan. Kaya po nung ginising ko siya, dahan-dahan kong sinabi na, Pa, may napakalaking itim. Dahan-dahan. Dahan-dahan daw sinusunod ko lang yung script nyo, ano ba? O sabi niya, hindi, ito na, totoo na to. Biro lang, Jerk. Ito na. May napakalaking itim na tao sa labas. At agad na bumangon si Papa para tingnan ito. Pero ang pinagtataka ko, nung lumabas na po si Papa para lapitan ito, ay bigla na siyang nawala sa lugar. Nawala na po yung figura kung saan ko siya nakita na nakatindig kanina. Kaya ang sabi na lang ni Papa sa akin, Pakaguni-guni mo lang yan. Pero alam ko po sa sarili ko na taong malaki iyon at kulay itim.
So pagbalik namin sa loob ng bahay ay talagang hindi na po ako nakatulog dahil nga talagang naiiwan pa rin sa aking memorya yung nakita ko kanina. By the way, patiktik na lamang daw po sila diyan sa Gainza sa Camsur, Camarines Sur. Pati mga pamangkin ko na sina Sander, patiktik si Justin at si Nexus. At lagi po silang nakikinig sa inyong kwento, Sir Red. Salamat sa inyo dyan, Jerk, at sa lahat ng mga nakikinig at sa buong family mo diyan sa Camsur. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So pag-uusapan natin kasi yung tungkol dito sa 12 AM to 3 AM, 'di ba? Yan yung tinatawag kasi nila Devil's Hour, 'di ba? Hindi naman lingid sa inyong kaalaman, for sure. Lahat na rin naman na nakikinig sa atin na mahilig sa horror, alam na alam yung tungkol po dito. Pero kung pagbabasehan kasi natin ang gawin ng siyensya, sabi nga nila ng science, na ang paggising daw ng isang individual, lalo na kapag ito nga yung Devil's Hour na sinasabi nila, maaari nga daw po na mag-signal sa inyo na pwede kayong maaari nagsasuffer na kayo ng insomnia or sleep insomnia nang hindi nyo alam. Dahil nga syempre ang daming mga chemical, alam mo yan, ang daming mga kung ano nung hormone sa body natin na maaaring ng ganitong oras daw ay tumataas. At ano ba yung pinaka-reason or pinaka-root cause? Syempre, ito yung sinasabi nga nilang depression, lalong-lalo na sa mga adults. Which is why waking at this time might leave you feeling in a state of doom. And that's where those haunting feelings come from, sabi nga nila. And kaya ang advice po nila, lalo na sa akin minsan, yun nga talagang ganito rin ako, same, na nagigising ako ng ganito 3 AM, 4 AM, kung kailan yung may mga sinasabing mumulto-multo, malakas ang ganito, demonyo, kaya tinawag siyang Devil's Hour . Kaya sinasabi nila, pagdating sa science, stay away from kape, mga ganyan, o kung ano-ano pang mga inumin na maaring magpagising sa iyo, o kaya mga stimulants na tinatawag, di ba, para hindi nga daw po talaga alam mo yun, hindi nga daw po talaga na madistorbo yung inyong pagtulog. Meron pa nga sila kung tutuusin na tinatawag na mga heightened empathy and stress, sabi nga nila, na kung saan pagbabasehan nga natin itong mga alam mo yung paranormal activity, talagang sa ganitong oras daw, maaari daw pong maka-attract ka ng more paranormal activity dahil nga katulad din sa mga studies na kinandak na kung saan in-explore nila yung difference between those who have paranormal experiences and those who don't even believe sa mga existence nito. At baka maaari nga din daw na talagang lahat ay mapipinpoint talaga sa stress na meron ka. Dahil maaari nga daw na itong stress na ito ay siyang nagdudulot na po na kapag titrigger sa brain natin na mag-create ng mga altered sensations na akala natin ay mga apparition na o kaya mga figures na totoo, di ba? Kung pagbabasehan naman natin yung ito na yung tungkol naman dun sa mga balikan natin ito, medyo may pagka-historic. Ito naman ating pag-uusapan. Maraming salamat dun sa ating mga kasama mga researcher natin. Hiniram natin talaga mula sa Hilakbot Haunted History. Mga researchers natin doon, sina Jewel, lalong-lalo na. Panoorin nyo guys yung iba pang mga pine-present, mga features and episodes natin sa Hilakbot Haunted History. Okay? So para marami din po makaalam at na ma-share ninyo din yung mga featured episodes natin. Marami pa po tayong gagawin dyan sa channel na yan, pero hindi ko nga po talaga masimulan yung iba. Unti-untiin natin. But anyway, ito yung tungkol doon sa 3 AM na tinatawag nilang Devil's Hour. At kung paano nga na-coin ito is just because, alam nyo na, it is the opposite hour to the death of Christ. Diba? 3 AM, 3 PM namatay si Kristo, diba? At bukod pa doon, guys, number 3 is also regarded kasi as a holy number within Christianity. Parang Holy Trinity, parang ganon. Siyempre, Father, the Son, and the Holy Spirit. So, baka na kayo magdig at pumulot nung pinakapunto nitong sinasabing ng research na ito. At sinasabi nga din, marami na rin po naniniwala na kapag ganitong oras ka nagigising, direkta kang binibisita daw ng mga evil. Baka may something sa iyo, darkness sa iyo na kung bakit na-attract mo yung ganitong klaseng mga di ba? Bukod pa doon, ito bago ko makalimutan, bukod sa Devil's Hour, tinatawag din nila ito witching hour, di ba?
At itong mga mangkukulam na ito, itong mga witchcraft, mga black magic daw na ito ay mas gumagana o mas nagiging effective kapag ginagawa daw ng mga ganitong klase, mga mangkukulam, sabi na natin ganun. Yung kanilang ritual ginagawa ng mga ganito madaling araw. Diba? Marami kasi mga belief tungkol po dito guys, so pwede nyo namang dagdagan just in case halimbawa meron akong nalimutan o kaya naman hindi nabanggit dito po sa ating kwentuhan na ito at medyo napahaba tuloy, pero at least naman kahit papaano very relevant naman yung sinasabi ng inyong lingkod dito po sa unang kwento na isinend po sa atin ni Jerk. At alam ko rin na mas makakapag-research kayo kapag halimbawa madaling araw na at inabot ka na talaga ng ganitong witching hour or devil's hour kung ikaw ay nagkakape ni Lola Trinidad. Nako naman, wala pong pinipiling oras ang pagkakape ni Lola Trinidad. Kaya sabi ko sa inyo, habang naririyan at meron pa tayong stocks ng butterscotch at ng hazelnut, nako kunin nyo na po yan sa ating HTV merch. Ang direct link makikita po sa pamamagitan ng Facebook page ng Kape ni Lola Trinidad o ng Facebook natin yung HTV, yung Hilakbot, para direct click na po doon at nang mapunta kayo sa tamang store. Okay? Basta make sure pag hinanap nyo po yan sa Shopee, Kape ni Lola Trinidad, tapos make sure tingnan ninyo yung store, HTV merch ang nakalagay. Okay? So para malinaw at hindi kayo mapunta sa kung saan saan at na marami kasi talaga pong mga naglipa ng Kape ni Lola Trinidad na hindi namin alam na baka binibili dito sa online store, online shop, and then nire-resell nila. Diba? Tas iba yung pangalan ng store, so paki-check na lang guys at makikita nyo naman kung ilan na talaga yung mga legit na reviews dyan para makita nyo talaga na legit yung store na pinanggagalingan ng HTV merch at ng Kape ni Lola Trinidad. Okay? Next story, eto na mula naman po kay Jaja at isa daw po siyang silent listener simula noong late 2020. At nagsimula daw muna siya sa podcast at eto nga't napunta na siya dito sa YT. Itong kwento daw po niyang gusto niyang ibahagi ay tungkol sa karanasan ko at ng aking pamilya, gayon na rin sa aming kasambahay sa bahay ng aking ama. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So sisimulan ko po itong aking istorya, Sir Red. Doon po sa tagpo na ako ay nasa 8 anyos pa lamang. Isang gabi, kami ng aking buong pamilya ay nanonood ng palabas para antukin. Subalit na wala po yung sanay hinihintay namin na antok nang bigla pong makarinig kami ng lagabog o ingay na tila ba may tumatakbo o nagdabog sa taas. Sa aming kinalalagyan, madali mo rin po kasing maaninag ang itaas na bahagi ng aming bahay, kaya nang marinig ko iyon, agad ako napatingin at hindi po talaga ako pwedeng magkamali, Sir Red, dahil may naaninag akong parabang anino pero hugis lamang ito ng mga paa o legs na naglakad patungo sa main na kwarto namin. At kung susumahin, parang nanggaling po siya sa kwarto ng lagayan ng mga damit. Sa kwarto kung saan naroroon yung lagayan ng mga damit at iba pang gamit. Sa pagkakatanda ko nga po, inutusan pa ako ng mga ate ko at ng aking ama na tignan kung ano daw ba ang meron sa taas. Ngunit nang ako po ay umakyat doon, wala na po akong nakita. Ang sumunod naman po na karanasan ay sa kasambahay namin. Sa same area sa taas ng bahay kung saan siya ay naglalaba. Nang meron daw pong kumalabit bigla sa kanya at minsan pa nga po ay may kahalo pang sit-sit. Ang akala niya ay ako daw po ang gumagawa nun at nanggugulo o nangungulit. Umuwi po ako galing sa paglalaro at sinalubong niya ako agad. Ang sabi pa, isusumbong kita sa mga magulang mo. Nangungulit ka kanina sa akin ha? Pagod na ako. Kanina pa ako naglalaba tas mangungulit ka pa. Pero doon na po talaga ako nagtaka sapagkat klaro naman ang aking konsensya na hindi po talaga ako yung nangalabit o sumitsit o nangulit sa kanya sapagkat inamin ko
na maghapon akong naglalaro sa labas. Tanda ko pa nga po yung reaksyon ng aming kasambahay. Napaawang ang bibig niya at natulala. Nagsabing wag na lamang daw ako magbiro ng mga ganong klaseng mga bagay. Pasensya na po kung medyo napahaba, Sir Red. Sinulit ko na po talaga ang entry ko, which is para sa amin po dito po sa Hilakbot. Maraming salamat. Dapat ganyan para hindi na po natin matabunan pa sa email kasi ang dami pa po talaga na hindi pa po namin nababasa. Maraming salamat sa pag-intindi daw sa kanyang kwento at sana daw po ay marami pa tayong kwento na maibahagi sa mga katulad niyang HTV Positive. Salamat po. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Sa mga nagtatanong nasaan ang Hilakbot 24/7, abay pansamantala po muna natin siyang puputulin para nang sa ganun ay mabigyan ng daan yung paglilinis daw po ng laptop kasi medyo malaki na yung nakakain sa storage daw po ng laptop. Hindi po totoo na sumabog na yung laptop ha. Huwag kayong mag-alala doon. Kaya kung nyo matatandaan, sana tuloy-tuloy na yung broadcast niya for 3 years na 2020. 4 years na nga sana pero yun nga, nung December, biglang na-cut po automatic yung ating live streaming kasi nga yung OBS Studio, yung ginagamit po ng mga software ng ating mga admin sa technicals, malaki na daw po yung nakakain sa storage. So kailangan munang linisin. Pero sure, magbabalik naman po yan. Pansamantala, yayayain muna namin kayo sa ating radio.org.ph at pag nakalog on ka doon sa radio.org.ph, itype mo lang Pinoy Horror Radio, lalabas na yan. Itype mo rin lang Red FM Philippines, lalabas din yan. Yung Red FM, yan po ang ating online music station as in 24/7 na rin po dyan at ganoon din yung Pinoy Horror Radio 24/7. Pansamantala dyan po muna namin kayo yayayain, okay? So sana ay maliwanag at para din po sa direct link, hanapin nyo na lamang po sa ating Facebook page o kaya naman visit po ninyo ang ating website, ang www.redfm.weebly.com. Okay? Third and last story. Ito naman po ay mula sa ating sender sa email, sindakstories2008@gmail.com, at ito naman ay mula kay Princess. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ito pong kwentong ito, Sir Red, ay nangyari po sa tita ko way back 2000s at hindi ko na lang po matandaan kung ano yung exact na date. Nung time na iyon, meron daw po silang nirerentahang bahay at may computer shop din po kami doon. Sa bahay na iyon, ang mga tao na nag-i-stay doon ay sina tita, si ate na isa sa mga anak ni tita na college na po nung time na yon, and si tito na pinsan nila tita. Nung time na iyon ay talagang kalakasan po ng comp shop nila. Sa araw puno yung shop and madalas may mga nag-o-overnight pa. So para mas mabigyan ko po kayo ng visuals tungkol sa bahay, may saradong bakod po ito na lagpas tao at sa front ng bahay nakapwesto yung shop. May 2 rooms po doon. Yung isa para kay tita at kay ate naman yung isa. Yung isa para kina tita at ate while yung other room ay para kay tito. So kapag pumasok ka galing ng salas, may 2 bintana na malaki and makikita mo yung bakod at yung small pathway papunta sa likod. Madalas sa small pathway na iyon, doon po ay may nakikita kaming shadow figure. Sa una ay natatakot kami and then after 2 to 3 years of staying sa house na yun, dead man na. As in nakasanayan na po namin. Pinapaniwalaan na lamang po ni tita na maaaring itong shadow figure na ito ang siyang nagiging direktang dahilan kung bakit malakas ang computer shop niya. So kinakausap na lamang po namin ito na huwag kaming takutin o kaya ay saktan.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong iyong ibinahagi, Princess, at iba pang mga bahagi din ng kwento niya. Isasama natin sa isa pang compilation at talagang masasabi natin mula din po dito sa kanyang napakaikling story. Alam mo yun, hindi lahat talaga ng mga entity na naririyan at nananahan sa isang lugar ay masasabi mo talaga na naghahatid ng negative energy or kamalasan. Dahil ang iba sa mga yan ay talagang pampaswerte. Kaya nga di ba maraming na rin tayong mga kwento na bumabali doon sa kumbaga common na storytelling na sinasabi na kapag may kasama ka dyan, nakikita na may nakasilip daw, ay masamang bad omen, sabi nga nila, di ba? Pero yun nga lang, totoo, maniwala din po tayo na meron din po na mga ganitong klase na mula sa mga alam mo yun, sa mga ibang dimensyon na maaari din po talaga nagkatulad nito naghahatak ng kakaibang enerhiya sa kung bakit hindi mo ma-explain at parang ang lakas o kaya alam mo yun, kinakapitan, minamagnetan ka ng kaswertihan, di ba? Tapos sa oras na limbawa, giniba mo na yung isang bahagi ng iyong bahay, nilinisan mo or kaya nagpaputol ka ng puno na maaaring tahanan para dun sa entity na yan, dun mo mapapansin parang biglang bumagsak, parang biglang minalas, parang biglang binawi sa iyo ang lahat. Diba? Maniwala man tayo sa hindi kahit po hindi tayo albularyo. Totoo, ito naniniwala tayo lalo dun sa mga probinsya, sa bahay sa probinsya, yan yung sinasabi natin. And meron din tayong isang kwento tungkol dito na yun nga yung tungkol sa duwende, diba? Na inaalayan pa nila. Tapos sa halip na paalisin, parang niyakap na lang nila yung katotohanan na kasama namin ito sa bahay sapagkat sila ay nauna dito. Diba? Kung solid ka sa amin, alam mo yung pinapatungkulan kong kwentong ito. At hindi lang yan, pati rin yung kung natatandaan nyo sa Sindak, kung hindi ako nagkakamali, yung bang kwento na malakas yung bentahan ng puon. Kasi yung kabilang bahay, yung katabing bahay, ay shop daw ng tiyuhin niya na kung saan doon siya nagka-carve ng mga alam ko sa Laguna itong setting nito. Doon siya nagka-carve ng mga rebulto ng mga santo at nung hindi pa siya namumutol ng kahoy doon sa likuran, malakas bumenta talaga yung kanyang shop. Marami nagpapagawa sa kanya ng mga rebulto. Pero nung pinaputol na daw po niya yung kahoy na yun, punong kahoy na yun, kapansin-pansin na hindi lang yung business niya yung bumagsak, pati rin po yung tiyuhin niya na talagang nagkasakit hanggang sa namatay. Alam ng mga solid HTV Positive listeners natin to at napakinggan na nila yan. Kung hindi rin ako nagkakamali, Sindak stories natin to nilagay. Anyway, maraming salamat guys sa inyong pagbibigay na naman ng oras sa inyong lingkod at sana po ay lumago pa ang ating samahan at sana rin po sa lahat na rin po ng mga, alam mo yun, mahilig sa ganito, share lang po yung mga videos namin sa mga groups ninyo, sa mga itag nyo na yung mga kaibigan nyo para dumami din po yung makinig at ganoon na rin syempre ang mga channel members natin na talagang hindi tayo iniwan from day one. Kilala nyo na po ang inyong mga sarili, hindi ko na po kayo iisa-isahin sapagkat nagbabago po yung listahan. So para sure at talagang makikita nyo ang acknowledgement po natin naririyan na sa description section. Kalakip yung mga pangalan ninyo para na sa ganon ay, alam mo yun, yung effect napasalamatan namin kayo at hindi namin malilimutan ng episode na ito dahil nakalagay yung pangalan nyo dyan. Di ba? Parang Tagalog na Tagalog tayo. Epekto ng Maraming salamat po sa inyo guys at sa susunod na naman po natin na kwentuhan. Ako pong muli si Red. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.